Yo, what's up? Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome again to Studio Kit. For today's video is biyahe lang tayo papuntang again Oriental, which is Valle Hermoso, for another quick shoot with Camera Malaya. So actually kanina lang ako na-inform ni Camera Malaya that meron daw kaming another shoot. Prenup ata ito eh. So doon ko lang malalaman pagdating ko. So yeah, probably prenup to. Hindi kasi binigay sa akin yung buong detalye. Ang sabi lang sa akin is punta lang daw ng Valle Hermoso for a shoot. So prenup to, malamang. So again, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome again to Studio Kit. Dito sa video ko is pag-uusapan natin ang about photography, travel, motovlog, at kung ano-ano pa ang pwede natin pag-usapan dito sa channel ko. Sa channel ko rin is sinishare ko dito yung mga experiences ko about photography. So kung paano ako nagsimula sa photography, ano ba yung mga ginagawa kong mga means para mas ma-maintain at magkaroon ng decent income when it comes to photography. So kung ikaw ay nagbabalak na pasukin ang mundo ng photography, so standby ka lang dito sa channel ko kasi may binibigay akong mga tips, mga advices. Although I'm not an expert when it comes to photography, but sinishare ko dito yung experiences ko about photography. So I've been doing photography since 2012 ata, 2010, way back, mga ganung years. So it's been a while na ginagawa ko si photography, and then nag-enjoy naman ako. Especially photography is my passion, kumbaga. So dito sa photography is nag-enjoy ako while kumikita ako. So way back 2012 to 2020. So si photography is ano ko lang siya, side hustle, kumbaga. Side hustle ko lang siya. So mga years na yun. But then eventually nung 2020 is nag-decide ako na mag-quit sa aking regular job and then to focus more on photography. So ayan. So mamaya is bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano ba simulan si photography at kung paano ka ba mag-earn kay photography. So kung ikaw ay nagbabalak na gawin yung seryosong trabaho or gawin business si photography, din yung video na ito is para sa inyo. So may nagtatanong sa akin, dati ko siyang classmate sa high school, and then tanong niya is ba't daw ako nag-resign sa aking trabaho, which is full-time job. And then yung trabaho ko kasi dati is store manager ako ng isang retail industry, yung mga fashion wear. And then naging assistant restaurant manager din ako for almost 10 years sa isang sikat na pizza company dito sa ating lugar. So tinatanong niya ako, so ba't daw ako nag-quit sa aking job and then nag-focus into photography. So sabi ko sa kanya, simple lang naman, I love what I am doing. So in love ako sa photography, kumikita ako sa photography, and then lumalawak yung network ko, lumalawak yung skills ko, nas every year halos nag-i-improve. And then yun,
dami pumapasok na mga client. So sabi ko, why not focus on photography? Kasi at the end of the day, kasi alam ko naririnig nyo ito sa ibang tao, pero pagdating kasi ng araw, pagdating kasi ng halimbawa, magre-retire ka na sa trabaho mo, or mag-resign or mag-retire ka na sa trabaho mo, darating kasi yung panahon na ang kahinatnan is magbi-business ka pa rin. So sabi ko, while bata pa, why not I'll start my own business, and then ang alam ko lang patakbuhin business is itong photography. So dito ako kumikita, dito ako natuto, so why not focus on photography? So yun yung naging parang baon ko sa sarili ko, na when I reach the certain age na ganito, magre-resign ako sa trabaho ko, and then I will be focusing on building my own business, kumbaga. So entrepreneurial skills, kumbaga. Yan yung mga natutunan natin kay Sir Chinky Tan. So lagi kasi tayong nanonood kay Sir Chinky Tan. So hi sa'yo, Sir Chinky. So yun, tinupad ko lang yung promise ko sa self ko, na when I reach a certain level, at this age, magre-resign ako sa work ko, and then pupursue ko yung business, magtayo ng business, which is photography. So ito yung ginawa ko. So kaso lang, ang pagsimula ko sa photography, sa business ko sa photography is medyo wrong timing, kasi pag start ko nung nag full time na ako 2020, lockdown yun. So yun yung isang challenge na talagang mahirap na challenge na hinarap ko noong panahon yun, which is 2020, yung panahon ng lockdown. So pahirapan yun, but eventually kahit naka-lockdown tayo nun, is marami ding opportunity na dumating sa atin, kasi hindi man tayo nakalabas noon, or nagkaroon ng tawag ito, mga events, but on the technical side naman, sa pagiging isang photographer, is dun mas nahasa ko yung self ko with regards to photo editing, video editing. So mas nahasa ko siya, mas na-practice ko siya. So yun, pagdating ng 2021, it's a bit challenge para sa amin mga photographers dito sa atin after lockdown, kasi pababaan na ng presyo, di ba? Kaka-open lang ng event industry, so halos lahat bagsak presyo yung mga promos. So yun yung mga na-learn ko about starting up photography business. So kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sarili mong photography business, number one is kailangan mong ano tawag dito, i-consider, number one, importante to, magkaroon ka ng solid na portfolio. Yung solid na portfolio is yun yung mga files, yun yung mga series of photos na na-capture nyo during an event. For example, you're into wedding photography, so yun, build up ka ng portfolio about wedding. So kung baguhan ka pa lang, and then gusto mong pasukin si wedding, and then pahirapan kasi sa pag-build ng portfolio or sa pagpasok sa wedding. So the best way, the best na pwede kong ma-advise sa inyo yan is hanap kayo sa community nyo kung sino man yung mga nasa into wedding photography, and then offering nyo yung service nyo kahit free muna bago nyo simulan yung
photography business nyo, or tsaka nagbabala kayong pasukin si wedding, and then wala pa kayong experience, yun, search muna kayo sa community nyo kung sino yung nasa wedding industry, and then offer nyo yung service nyo kahit free muna, kahit maging assistant muna kayo. And then if ever there will be a production na nag-allow sa iyo na parang mag-join ka sa kanila for free, take nyo yung opportunity na yan, kasi doon ka makakuha ng experience. Na-experience mo kung paano ba i-shoot si wedding, ano bang mga kailangan gawin if mag-shoot ka si wedding, ano ba yung mga certain preparations about wedding, ano ba yung mga settings ng camera, ano ba yung mga tawag nito, ano ba yung mga lens na ginagamit for a wedding. So yun, dami mo makukuhang lesson dyan pag once nakasama ka sa isang community na kumukuha or nagka-capture ng mga wedding. So take note everything, so i-take note nyo ang lahat, especially compositions ng wedding, paano ba mag-shoot ng wedding, from the prenup, from finding location, from finding the yung mga wardrobe or mga outfit, or yung pagsiset ng meeting para sa prenup, yung mga ganun. Take note of that everything, kasi kailangan na kailangan yan. Bago mo pasukin si wedding, mag-undergo muna kayo ng parang apprenticeship sa community nyo, kung sino mo yung mga gumagawa ng mga weddings, and then learn from them, kasi ang dami mong kailangang matutunan bago ka mag-decide na papasukin mo si wedding. So yan yung tip number 1 ko. And now for the tip number 2, bago nyo pasukin bago nyo kayo magtayo ng sarili nyong photography business, so here's my tip number 2. So identify your product or set your product line. Ano ba yung magiging product mo? So are you gonna be a food photographer? Are you gonna be landscape photographer? Or gusto nyo ba maging isang portraits photographer, yung mga, or events photographer, yung mga kumukuha ng mga events? So create your product line, and then doon naka-base, kasi kung ano yung magiging portfolio nyo, doon naka-base si product line nyo. So halimbawa, naka-build up kayo ng portfolio nyo, more on the portraits, product, and then events, then yun yung magiging product line nyo. So pwede nyo pasukin si event industry. So pwede kayong halimbawa wedding, pwede nyo pasukin si wedding, pwede nyo pasukin si baptism, pwede nyo pasukin si corporate events, yung mga ganun. Or halimbawa, na build up nyo na portfolio is more on landscape photography. So yun, mga product mo is more on landscape, and then yun yung magiging challenge nun is yung mga, sino ba yung mga clients. Okay, so number 2 is build up your brand, your product line, and then identify who will be your target market. So kailangan yan. So halimbawa ako, nung nag-build ako ng aking photography business, na-identify ko na gusto ko maging isang wedding photographer. Gusto ko yung portraits photography, food photography, product photography, and then portraits photography. So lahat yan in-incorporate ko into wedding photography. So gusto ko pasukin si wedding photography. So doon nag-circulate, or doon umiikot yung portfolio ko, yung binibuild up ko na portfolio, which is lifestyle, portraits, and events.
weddings. So doon naka-build up yung portfolio ko. And then yun yung na-identify ko yung brand ko, na-identify ko yung product ko. So ini-identify ko na si target market ko. Yung target market ko is sino yung mga bagong open na restaurant na gustong magpa-book sa akin for food photography. Sino yung magjowa na gustong magpakasal, so or mga couples na gustong magpakasal, or yung mga tawag dito, yung mga parents na gusto mag-book sa akin for baptism or christening. So yun yung mga target market ko, which is nasa society lang lahat or nasa community lang lahat. So hindi ako nahihirapan. Okay? So number 2 is build up your brand, identify your product, and then identify your target market. And then of course, number 1 is build up your portfolio. So yun yung tip number 2 ko na pwedeng i-share sa inyo. Halimbawa, kung gusto nyong simulan ang photography business nyo. Okay? So in starting a photography business, so yun, tip number 1 is build up your portfolio or build a portfolio. Okay? So for the tip number 2 is build your brand. Identify nyo yung brand nyo, or is i-build nyo yung brand nyo. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong tumatak sa isip ng tao? So build your brand, build your product, and then identify your target market. So yun yung tip number 2 in starting a photography business. So itong mga binibigay ko is based lang ito sa aking experience or yung mga ginawa ko before na gusto ko lang i-share sa inyo. So again, disclaimer lang, I'm not an expert when it comes to photography or in terms of starting a business. Itong mga sinishare ko is based lang ito sa na-experience ko dati. Okay? So for the tip number 3 na pwede kong i-share sa inyo is i-market nyo yung product nyo, i-market nyo yung identity nyo, i-market nyo yung brand nyo. So market your brand. So ano bang ibig sabihin nun? I-promote nyo yung brand nyo, brand name nyo, i-promote nyo yung portfolio nyo para makuha nyo sa community kung sino ba yung mga target market nyo. Kasi once na promote mo siya, may mga inquiries kasi yan papasok eh. So doon mo ma-identify. So ano ba yung mga products na gusto ng tao para galing sa akin? Ano ba yung gusto ng mga tao? Ano ba ang mas prefer ng tao? Yung ganun. So saan ba pwedeng i-market yung product ko, yung brand ko, yung portfolio ko? Of course, gamitin nyo si social media nyo. So halimbawa, meron naman tayong Facebook, diba? So create ka ng Facebook page mo, and then doon mo ilatag lahat yung portfolio mo. Huwag mong haluan ng mga personal post mo about yung mga personal post mo yan sa personal profile nyo. But when it comes to Facebook page, purely lahat portfolio lang yun. Tsaka yun yung mga dyan nyo lang pinipost nyo, yung ano ba yung activities nyo, ano ba yung ganap nyo bilang isang photographer, ano ba yung mga recent na events na na-cover nyo. And then second is Instagram. So dun, build up nyo rin yung portfolio nyo through Instagram. Okay? So yun yung gawin nyo muna, Facebook page saka Instagram. So halimbawa sa akin, so lilink ko lang sa description dito yung Facebook page ko at saka yung Instagram ko, as well as my portfolio sa website. So kasi ano lang, bago ko pa lang siya na-accomplish or bago ko pa lang siya natapos yung yung website ko, kasi I'm planning kasi na yung mga series of collections ko ng mga photos, especially landscape,
ng lifestyle, bibenta ko siya online. So yun yung reason na bakit ako gumawa ng website. So doon ko i-showcase yung mga portfolio ko about some other things outside the event industry. So mga kuha ko sa photography na which is outside event industry. So yun, lilink ko dito sa baba para makita nyo kung ano yung ginawa ko about my Instagram, and then palike and yun, follow na lang din po sa page ko, which is Facebook page, and then which is Studio Kit, and sa Instagram ko pa-follow na lang din po. So ililink ko dito sa baba sa description, so check nyo na lang, as well as my website, so check nyo na rin. So yun yung simple na tips na pwede ko i-share sa inyo bago nyo simulan yung photography business nyo. So masaya sa masaya na magkaroon ng photography business, especially na yung photography is passion nyo talaga, hilig nyo talaga. And then kasi di mo mapi-feel, kasi there's a saying, di ba, na if passionate ka about sa trabaho mo, hindi mo mapi-feel na nagtatrabaho ka kasi nag-e-enjoy ka. So yun yung napi-feel ko sa akin, sa photography ko. Although yung sa akin naman is freelance kasi ako kaya kahit sinong production ang sinasamahan ko dito sa photography. So 3 production ang naka-tie up talaga sa akin, Freelancers Media Films, 3D Antonio Films, tsaka yung Camera Malaya. So 3 yan sila na talagang if ever na may event sila, which is wedding or any kinds of events, basta kailangan ng photography or kailangan ng photographer, so isa ako sa kinukuha nila as their main shooter. So yun, for the next video is to share ko sa inyo kung bakit ba ako naging freelance photographer, and then ano ba yung mga ginawa ko bago ako naging freelance photographer. And I'll be showcasing also my portfolio. So yun, naka-link dito yung yung site, yung Instagram ko. So pwede nyong tingnan kung ano yung mga kuha ko about wedding. So para at least magkaroon kayo ng samples na ito yung mga styles of shoot pagdating sa wedding. Okay, so ano pa, masaya magkaroon ng business, especially photography, especially yung maganda pa sa photography kasi you're able to travel for free. Yun yung maganda sa photography. Halimbawa, first time kong nag-Boracay. So nung sinabi lang sa akin na ng Freelancers Media Films na, uy, may pa-schedule ako sa'yo, ganito March yun March. So schedule mo to, book mo to, 3 days shoot. Ako, saan ba ang location ito? Sabi niya, Boracay. Wow, sabi ko, wow, first time ko, hindi pa ako nakapunta ng Boracay. So wow, para sa akin experience yun. Kahit walang additional fee kasi out of town na yun Sabi ko, kahit walang additional fee, maski out of town pa yan, gagrab ko yan na opportunity kasi hindi pa ako nakapunta ng Boracay. So yun yung magandang na ibibigay ng photography. You are able to travel for free kasi pag once nag out of town shoot kayo, lalo na sa mga destination weddings or prenup sessions, shoulder kasi yan ng couple. So yun, free lahat yun, yung travel namin, from food, accommodation, transportation, lahat libre yun. And then the second time around na nakapunta ako ng ibang lugar is Siquijor.
So I've been there in Siquijor for three times na. So tatlong beses na ako nakapunta ng Siquijor for a prenup shoot lang. So and then another one is Bohol. So nakapunta ako ng Bohol for free also kasi yun yung request ng client, although corporate events yun, outing ng isang company. So isinama nila ako for documentation lang, travel videos, photos, and then aerial shots. So yun lang yung naging trabaho ko dun. So masaya siya, masaya. And then another one is Bantayan Island, I think. Bantayan, and then Cebu. Yun. And then of course always yun Dumaguete, and then Bacolod. So always yun yung mga always na destination namin kasi pwede lang i-travel by land. So yun yung masaya sa photography kasi nakaka-travel ka for free. Yun yung maganda sa photography. So again, if umabot ka sa part na to, maraming salamat sa panunood. And then hopefully magustuhan nyo yung video na to, and then may nakukuha kayong kahit pa paano is may na-learn kayo kahit konti lang sa mga isinishare ko na tips about building photography business. So maraming salamat sa panonood, and then panoorin nyo ang video na to kasi isi-share ko dito yung mga kuha ko for the last month. Ano lang, accommodations of kung ano ba yung mga kuha ko. So panoorin nyo. Again, maraming salamat and ingat lagi.